Hey mga brods, maulang balita ngayon dito po kay Dave Ildefonso. As of now, hindi pa rin siya ina-activate ng Northport Battenberg. Bakit nga ba mga brods? Dahil hindi pa rin pumipirma ng kontrata ito pong si Dave. So pati ang Northport Battenberg ay nagkakamot na rin ng ulo dahil kailangan nila ng isang Dave Ildefonso ngayon. Dahil sa Group A nasa bottom 2, ito pong Northport Battenberg 3 wins and 5 losses na. Kaya kailangan nila ng isang Dave Ildefonso, ang kanilang rookie, mga kabrods, ang kanilang super rookie. Ang kaso nga lang, ang problema ay hindi nga pumapayag si Dave Ildefonso sa 150,000 pesos kada buwan. Dahil yun nga, maski nga sina RJ Abarrientos sa 400,000 plus kada buwan plus bonuses pa yan mga kabrods. So naiinggit doon si Dave. So dito na nga mga kabrods, may mga teams na rin na interesado kay Dave Ildefonso. Alam ko na balita natin ito mga kabrods kamakailan lang na ang NLEX, Rain or Shine, Converge Fiber, Xers at yung iba pang mga koponan na interesado at nakipag-deal sa Northport Battenberg. Ang kaso nga lang, hindi pumapayag ang Northport dahil hindi nga nila gusto yung offer ng mga yun. Tapos ngayon naman mga kabrods, ang Northport Battenberg ay alam naman natin, farm team ito ng SMC Group, 'di ba mga kabrods? Lalong-lalo ng Barangay Nebra San Miguel. Baka dito sila naghihintay ng maraming offer mga kabrods at dito na nga ang SMB gustong galawin ng baso para nga makapag-negotiate sila dito sa Northport Battenberg dahil gusto nila ang serbisyo ni Dave Ildefonso mga kabrods. Ang kaso nga lang may problema na naman dahil ito pong father ni Dave Ildefonso na ito pong si Danny I, one of the great PBA legend din natin mga kabrods, na yun nga sinabi niya at may issue siya na galit ito sa mga malalakas na koponan kung saan kumukuha ng mga superstar and farm teams din mga kabrods. Kaya yun ang issue rin mga kabrods. Pero syempre business is business. Wala nang issue dyan mga kabrods, lalong-lalo na kapag kailangan rin ng koponan at kailangan na rin ng player na makapaglaro sa PBA. Kaya ito pong SMB gusto nilang offera ng malaki. Ito pong si Dave Ildefonso, siguro ngayon 150,000 pesos kada buwan ay aangat yan ng SMB. Siguro gagawin nilang 300 pataas mga kabrods Dahil syempre, walang-wala rin dun sa sinasahod dati ni Dave doon sa Korean Basketball League sa KBL, yung sasahurin niya ngayon sa Northport Battenberg. Kaya bigla itong nagulat, 150k kada buwan, wala pa nga sa kalahati ito ng sinasahod niya sa KBL. Kaya parang nadidismay si Dave na bakit dito pa siya nagpa-draft sa PBA kaysa nag-overseas na lang. Kaso syempre, nga ganun nang nangyari mga kabrods, wala siyang offer overseas. Kaya umuwi siya sa Pinas, nagpa-draft sa PBA. Di man siya nag-agree sa mga terms, pero may mga ibang way din para nga hindi niya makuha yung 150k kada buwan, para nga mas mataas yun kung saan magkakaroon ng mga tradings tayo dito mga kabrods. Kaya ito pong SMB, gusto nilang galawin ng baso, makuha man lang ito pong si Dave Ildefonso. Kaya titignan natin at aabangan natin sa mga susunod na araw kung talagang papayag ang Northport Battenberg dito. Dahil alam rin naman natin sa SMC Group, lalong-lalo na ang SMB, grabe yan mag-offer ng trade mga kabrods. Talagang masisilaw ka sa offer. Maski under the table ay talagang nasisilawan na yung mga farm teams natin dyan. Kaya ito pong si Dave Ildefonso, pag nakuha ito ng SMB, malaking tulong ito sa kanila. Lalong-lalo ng SMB, di ba? Kahapon lang tinambakan nila ng 14-9 ang Barangay Nebra San Miguel. Kaya sila ang top 1 ngayon sa Group B mga kabrods with 6 wins and 2 losses na mga kabrods sa SMB. Kaya abangan natin ito mga bros, lalong-lalo ng SMB. Favorite nila yung mga batang players like Dave Ildefonso dahil nagre-rebuild na sila ng panibagong lineup in the future mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods anyari na sa Barangay Ginebra San Miguel na hindi man lang dumikit mga kabrods against SMB kahapon. Kaya ang daming nagugulat, nag-post pa nga ako dyan sa FB page natin na anong nangyayari sa Ginebra. Pero ganun talaga mga brods kung babasayan nyo rin naman sa lineup, ang daming wala sa Barangay Ginebra San Miguel. Hindi rin naman tayo nagdadahilan pero ang lakas talaga ng San Miguel Beermen.
Quick recap lang tayo mga brods sa first quarter. Nagiinit na agad yung star of the night na ito pong si Marcio Lassiter. While sa Ginebra, struggling pa rin. Pero yun yung first quarter nakagawa agad ng 37 ng SMB, 13 naman sa Barangay Nebra San Miguel. Napakatambak agad mga brods. Second quarter, tulong-tulong ng SMB partida. Hindi pa gumagawa si Jordan Adams dito. Puro locals lang gumagawa dito mga kabrods. At while sa Ginebra, tulong-tulong pa rin talagang hirap sina Justin Brownlee iangat ang score. 66-31 after ng second. Then dito na tayo sa second half mga kabrods. Kala ko dito na hahabol ang Ginebra pero hirap pa rin talaga dahil napaka-consistent ng SMB. Maski nga si Kit Jimenez pinapasok na ng SMB kung saan ganun na talaga katambak ang Barangay Nebra San Miguel. Well, after ng third, 98-58. 40 na ang kalamangan mga kabrods. And dito na tayo, last quarter. Well, parang puro bench na rin ang pinapasok ng SMB dito. Well, sa Ginebra ganun din. Sa usaya nga, top 2 teams ito ng Group B. Pero bakit ganitong naging show mga kabrods? Final score natin 131-82. 49 mga kabrods ang kalamangan ng SMB. Biro niya, 50 yan Grabe ang blowout game dito. Sa Ginebra, naka 19 points dito, RJ Abarrientos. Mas mataas pa siya kay Justin Brownlee na 16 points. Japet Aguilar, consistent pa rin pero 15 points lang. Scary, 13 points. Garcia, 5 points. Pesomal, 4 points. Mariano, 4 points. Hall, 3 points lang. Sa SMB naman, Junmar Fardo, 24 points. Perez, 22 points. Lassiter, ang best player, 18 points. Well, congrats din kay Marcio dahil siya ang number 1 all-time 3 points ladder na dito sa PBA after niya ma-overcome yung 1,253 points made ni Jimmy Alapag kung saan naka 1,252 made na si Marcio Lassiter kagabi mga kabrods. Dahil first quarter pa lang pumutok na ang isang Marcio Lassiter, 4 ba naman ng 3 points na pinakol niya doon. Tapos 6 out of 8 3 points field goals ang nagawa niya mga kabrods. Kaya congrats kay Marcio. Terrence Romeo 14 points, Adams 12 points nga lang din mga kabrods. Troliano 11 points, Jericho Cruz 6 points, Jimenez 6 points din, Vic Manuel 6 points, Bronjal 4 points mga kabrods. All in all locals ng SMB ang nagtulong-tulong mga brods, mapa-depensa, mapa-opensa. Sila talagang naging consistent dito mga brods. Well, sa Ginebra, sinabi na natin noong una, siguro nga kung nandito sina Malonzo, Jeremiah Gray, na Isaac Go, siguro iba ang magiging storya dito mga brods. Pero a win is a win para sa SMB. Wala na dapat idahilan pa ang Ginebra. Kailangan nila gawin itong lesson learned para sa kanila mga kabrods. Tapos diba na-injured pa si Isaac Go kamakailan lang against Reynolds Shine. Ang Ginebra ngayon para naghahanap ng mga big man nakapalit ni Go. Kaya ito na, nagbunga na yung walang bigs ang Ginebra mga kabrods. Kaya ito ng si Junmar Fardo ay nahihirapan nilang pigilan ito mga kabrods. Kaya malaking upset ito para sa Ginebra mga brods with 49 na lamang ng SMB. Talagang hindi sila makatulog kahit papano dito mga kabrods Well, maraming yung nagsasabi na luto ang laro sagip ka pamilya, yung mga nakikita natin sa comments dyan sa FB page natin mga kabrods. Kung mapapansin nyo naman ang laro, nag-try naman talaga yung Ginebra. Talagang sineryoso nila ang laro mga kabrods. Pero syempre nakapagtaka rin dahil top 2 teams ito ng Group B, tas biglang ganito yung show na pinakita nila para sa mga fans na kahit papano medyo marami ang nanood Sinabi nga ni Mr. Snowbado parang PBA bubble na yung mga fans natin dahil napaka-onti nang nanonood sa PBA. Kaya minsan lang magkatao tambak pa mga kabrods. So sayang lang. Kaya bounce back Barangay Nebra San Miguel kahit papano nasa top 2 pa rin naman sila ng Group B. Kaya komentong mo lang po yung dito mga brods sagip ka pamilya ba? Sadyang malakas talaga ang Beerman. Kaya salamat po sa panonood mga bros. This is our updated highlights lang. I'm out.